tiyempo naman. Kung kailan naman dito sa Switzerland, tsaka naman umulan. Amoy 3,000. Good morning guys! Another vlog, another day. For today's vlog, mag-iikot kami ngayon sa Switzerland, city center nila. Time check muna, 9:50. Suot ko ngayon yung nabili naming, ayaw makita, nabili naming jacket, panlamig, lakas pagwapo. Kung pinanood nyo yung previous vlog namin, bumili kami nung mga drinks nila sa convenience store. Tapos, kasi mura lang, 0.6 CHF siya. Matabang, kaya pala mura siya. Kaya yung mga chocolate drink, yung iced tea, tsaka yung cola na binili namin. Medyo matabang, well, for me. So, nandito kami ngayon sa Landerock. Tapos, dito, ayan. Kapag pinanood nyo rin yung previous vlog namin, bumili sila dyan. Dahil mahal daw dito sa Switzerland. So, saan sila bumili? France? Germany? Saan kayo bumili nun? Germany. So, sa Germany sila bumili niyan. And confirmed. Mahal nga. So, yan. Yan, yung mga chocolate nila na yan. So, sa Germany kayo bumili nun kesa dito dahil sobrang mahal daw talaga. Well, apparently, lahat naman na naan dito talaga mahal. Wala pa ako nakikita mura talaga maliban dun sa binili naming iced tea na matabang. Kaya para updated kayo sa mga vlogs namin, sa mga travels namin, make sure na mag-like at subscribe kayo dito sa YouTube channel namin. Libre lang naman. So mag-like na rin kayo dun or mag-follow na rin kayo dun sa Facebook namin, AM Travels. Ang alam ko lang mga gagawin namin is mag-ikot sa city center, titignan yung mga places. Kailangan ko rin bumili ng Type-C to Type-C kasi naiwanan ko ata yung cable ko sa France. Tapos yung hard drive na pinagsastora namin ng files nito is medyo hindi gumagana. Kaya iniisip ko kung bibili uli ako ng memory card kasi medyo madali na mapuno tong Osmo namin. Sisilip din kami dun sa flagship sa Victorinox kasi since dito siya ginagawa. Sana may mabili akong mga Swiss knives. Later on, sa hapon, pupunta kami sa Lindt. Lindt? Ang tawag dun? Lindt. Chocolates. So, yung mga nasa gitna nun, hindi ko rin alam kung ano gagawin. Surprise na lang. So baybayin nyo na lang. So, sa tapat lang pala kung nasan ako nakatayo is, ayan, ano ba yan? Inter-discount. So, nakabili na kami ng memory card para hindi na kami magka-problema sa mga files. Medyo mura dito compared sa atin. Parang ang bili namin ditong memory card nasa 5 ata sa MOA. Tapos dito nasa 4.3. 4.3. Mas mura lang konti. Tapos, kaso, humingi kami na baka meron silang tourist tax refund. Meron sila pero 300 yung Swiss, yung currency sila 300. So at least mga 20,000 yung kailangan mo gastusin para makakuha ng tax refund. So baka mura ang electronics dito. So let's see kung ano yung pwedeng mabili or makanvas ko dito.
So, upgrade to sa Swiss knife na meron ako. Kala ko wala ako mabibili kasi kumbaga hindi ko feel na like mag-upgrade from kung meron ako. Tapos kung kailan naman ngayon, bigla naman umulan. Hirap na naman mag-vlog nito, umulan, kaya lang. Ang tiyempo naman. Kung kailan naman naan dito sa Switzerland, tsaka naman umulan. Ang hirap pa na may bitbit na payong, bitbit na camera, bitbit na gamit. Mostly video na lang muna ulit siguro ang vlog ko hanggang may makita kaming silong. Kasi more of sightseeing lang talaga kami dito. Alas! So dito guys, ang major or majority ng mga religion nila is Protestant. So yung church yan, yung may relo na yan, Protestant church siya. Tapos ewan ko kung tanaw nyo dun sa may likod, sa likod ng street, meron pang isang parang clock tower, siguro church din. Pero meron naman dito Catholic church, yung St. Peter. Puntahan daw namin mo. So, ayan. Umuulan. Ang hirap pag... Sayang. Yung palang simbahan na nasa Eskinita, hindi ko lang sure kung kita sa video. Yun na pala yung St. Peter Church. So, yun yung Catholic Church. Hindi na namin napuntahan kasi closed din. So, hindi ko alam kung bakit puros under construction tsaka puros yung mga stores nila dito. Pero mostly ng bukas nila is around 10 or 11 ang bukas. 11:45 na. So, ayun. Siguro dahil umuulan kaya medyo konti din ang tao. Ano? Refreshing? Refreshing. Ano lasa? Parang ganun. Sarap. Para siyang refresh. Yeah. Naks. Guys, ang ganda ng view dito. Yung patumpayong na to. Mababasa yung camera. Ganda ng view dito talaga.
Tapos yung tubig, talagang, ano ba, mineral. Sarap siya, walang lasa. Ayan. Ganda. Event sila ng bike marathon, anything. So, yesterday, dun sa hotel namin, may nakita kami mga van, yung mga bike sa bubong. So, apparently, meron silang cycling race today. So, dito sa pwesto namin, tanaw yung view kung saan isang part, i-zoom ko. Saan yung part ng bike race nila. Yan o. Yung blue na yan, dyan, liliko sila papunta sa loob. So, ayan. So ngayon, pasosyal muna tayo dito. Papahirapan namin sarili namin bago kumain. In-order ko salad. Si Abby, order niya yung soup. Mamaya, subukan natin. Pero ngayon, doon mo tayo sa libre. Yung tinapay. Andy ba to? Kailangan alam mo yung iba-ibang klaseng mga kutsara at tinidor. Actually, kutsara nila pang soup lang. Pag nag-order ka ng soup, tsaka lang nila bibigyan. Ano kaya to? Lasa healthy. Ano to? Salad. Salad. Sarap. Lasa healthy. Sarap siya sa soup. 3,000. Sarap talaga. Subukan naman natin yung kay Abby. Ano to? Mushroom soup. Init. Isa-serve yung next niya. So yung next daw na food namin is nakaabang lang. Tinitingnan kami kapag tapos na yung food, tsaka nila isa-serve yung next. Sarap din. Parang cream of mushroom.
Based sa second opinion, mas masarap pala to sa mushroom. Boss, ubos. So yung sa in-order namin, parang set meal na parang specialty of the chef. Pipili kong fish or meat, beef. Tapos sa appetizer, salad or soup. So, sinubukan namin pareho. Yung isang salad, yung isa soup. Tapos mamaya, yung isa fish, yung isa meat. So, this is 41... 90 41 francs. franc. 41 franc. Swiss. So, this is 41 franc. Nasa halos 3,000 pesos sa atin. Kaya masarap talaga siya. So, yun yata yung food namin. Talagang prepare bago i-serve. So, parang yung chef sa baba, lulutuin nila. Tapos dito nila sinasama-sama bago i-serve. Swiss francs. Amoy 3,000. Yung order ko, mainit yung plato. Yung order ko is fish fillet na may kanin. Nagulat kami may kanin pala to. Tapos, konting tomato at kangkong. And look Spinach. at the plate. Yung plate fish yung design. So, yung kay Abby, yung meat, parang beef saltikaw ba yan? Na may, I'm not sure kung mushroom or egg. Mamaya susubukan din natin. Uy, ang lambot. Lambot. Video mo yung Ang sarap. Naka-record ba? Nakarecord din tuloy-tuloy. Sarap. Lambot. Sobrang creamy niya. Wala lang kutsara. Kakain sa gamit ni Boro. Sarap. Magugustuhan mo to. Magugustuhan mo. Parang may Parang ito yung pambabae. Yung panlalaki. So, tama lang pala. Tama lang pala sa akin to. Baka naman kutsara to. Di ba ito kutsara? So ngayon, try natin yung kay Abby. Ito. Gawa siya sa deer, si Rudolph. Kaya lasa ng deer nila. Ano ba tong dilaw? Meron kasi na tong dilaw. Egg. So, ito. Yan. Egg siya. Parang yun yung rice. Tapos, yan. Parang maliit na Ano ang tawag na ito? Brussels sprouts. Parang siyang micro cabbage. Micro cabbage. Tapos, ito. Yan, yung deer. Oo, infused siya, no? May alak. May narinate sa alak. For me, hindi nga siya bagay, pero parang isa pa ko sa nila. Well, Kumabagay. Kasi kailangan ng acid. okay naman siya. So, prefer ko pa rin yung beef. Pangtanggal na. Nandun lang ano. So, parang yung Brussels sprouts is para matanggal yung lansa after. Ano siyang aftertaste. Pagsanggip sa lang talagang sa binili ko na kay Abby yung
yung deer. Hindi ko masyadong bet. Sa akin, mas bet ko yung fish. Siguro masanay ako sa kanya. So, boss. Boss, ang 3,000. Yun na yung first fine dining experience dito sa Switzerland. Nakakabusog siya. Kailangan isipin ko nakakabusog siya. Pero hindi nga, tama lang yung portion ng food nila. Hindi naman kasi ikaw dito talaga kakain yung sabi mong mapapakomatose sa sobrang sarap ng mga pagkain. Yung talagang quantity. So, more of quality talaga yung pagkain dito. Heavy enough. So, si Abby nagustuhan niya yung deer. Sa ako yung fish. Siguro Asian cuisine na mas trip ko. Yung kanina, may part na nasa taas kami. So, nag-video ako overlooking. Nandito na kami sa baba. So, yan na yung lake. Ayan. Ayan. Umuulan pa din. Ang malas. Parang hindi ko alam kung lumakas pa rin yung ulan. Sige, video muna. Dito na kami sa parang port, yung sinabi ko before na libreng parang cruise. So, paano mo mapakita to? So, ayan. Yan yung barkong sasakyan namin. So, parang river cruise siya. Around the place siguro. Libre lang or kasama na dun sa Swiss pass na binili namin. Beneath the stars, the waves to call, whispers of tales, rise and fall, lost in the depths, where dreams grow dim, caught in the tides, pulled within. In the sea of them we'll find our way, through the darkness to the light of day. In the sea
in the depths where dreams go dim, caught in the tides, pulled within. In the sea of them we'll find our way, through the darkness to the light of day. In the sea of them where we be. In the sea of them we'll find our way, through the darkness to the light of day. In the sea of them where we be. So, yung sinakyan namin is parang ferry taxi siya. So, pwede mo siyang gamitin as tour para umikot-ikot. Para maikot siya is almost 1 hour, 55 minutes siya. So, almost 1 hour. Hindi na namin tinapos kasi syempre maubos yung oras namin kung titake lang namin siya. Then, very scenic pero basically, yun lang naman din makikita mo. Eto, ayan, yung mga bahay. So, bumaba na kami sa next stop. Kasi yung ferry na yun, iba-iba ang hinihinto ang stops. Bumaba lang kami para mag-take ng train papunta sa ibang places na pwede namin makita. So dito, medyo confusing lang yung yung train station nila kasi madami siyang platform. For example, itong platform namin, tapos yung kasunod, tapos sa kabila, meron pa, tapos may isa pa dun, sa kabila pa. So kailangan tama yung platform na pinaghihintayan nyo. Sa ibang train station, isa lang ang platform, pero iba-ibang train ang dumadaan. Dito siguro may mga platform na tulad like mga train na passing through, kaya dire-diretso sila sa Zurich main station. So, same train din, kung malalaki yung train na ginagamit nila for public, hindi katulad sa mga metro area ng ibang bansa na may like maliliit na train para sa within the metro. Dito hindi, parang mostly ng mga train nila malalaki, parang ready na for long trips, ganun. May mga second floor pa. So habang naghihintay ng tren, yung nakita ni Pauline na yung mga cyclist. So yan, kita mo sila, ang dami, mga grupo-grupo. Yan. Not sure lang kung hanggang saan galing yan. Yung mga kotse, parang mga convoy nila. Mga pang backup, kuya rin nasira yung bisikleta nila. Nakakatuwa, ang dami nila. So, yung start siguro niyan is yung napakita ko before na starting line sa May Tulay. Tapos, siguro ikot dito sa Switzerland. Nakakatawa.
lakas ng ulan. So nag-bus na lang kami papunta doon sa isang stop. Tapos doon sa stop na yon, sasakay kami ng train papunta sa Lindt Chocolate Factory. So yan, yung Merlion nila. So, wag minamaliit daw yan dahil tourist spot yan dito. Pero kung compare nyo sa Merlion ng Singapore, medyo maliit siya. And sa likod may fountain. Hindi na kami makalapit dun sa pinakababa kasi medyo malayo yung lake, yung iikutan. Iikutan mo lahat yan, yung mga nakapark na bangka na yan. Ayan o, may tao. Ewan ko kung kita nyo. Kapayong. Kasi 4:15 kailangan nasa bus na kami papunta sa Chocolate Factory. Every 30 minutes yung bus. So, pag di namin naabutan yun, 4:45 na kami makakasakay. 4:05 na.